Hello guys, masayang hapon sa inyong lahat. So ngayon may magandang balita ko sa inyo, pero bago yan, pasok intro. Yes guys, tama kayo sa narinig nyo. May magandang balita ko sa inyo. So tuloy na to, magpapamedical na tayo. Dito sa Concentra, matatagpuan po yan sa Raleigh. So 35 minutes yung travel time. Sana fit to work tayo. Then, papadala nila yung result doon na direct doon sa SIU. Stand for Shippers International Union. So, samahan nyo ako. Let's go guys! Bang, 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 bang! So, dito na tayo guys. Dumating na tayo dito sa Concentra Urgent Care. Kung nakikita nyo. So, sabi ko kanina, 35 minutes yung travel time. So, ang travel time pala is 45 minutes. So, medyo mahaba din pala. So, nakarating din tayo. 45 minutes yung travel time. Then, yung appointment natin, 3:50. So, 3:40 pala ngayon. After 10 minutes, pasok tayo guys. Then start tayo ng medical natin. Hindi ko pa alam kung anong gagawin sa medical. Kasi hindi ko alam kung pareho sa Pilipinas to. X-ray, ECG, ultrasounds, sa ears, sa eyes, sa tank, whole body, physical check talaga lahat. Pero hindi ko pa naranasan dito sa US na kung anong gagawin sa medical examination dito. So, check natin mamaya. Then, i-update ko kayo kung anong ginawa sa akin sa physical examination. Okay? Yan lang muna guys. Update ko kayo mamaya. Thank you. Welcome back to my channel. In 800 feet, turn right on. Ito pala si Daddy Marino and iOS. So, natapos tayo sa medical examination natin guys. So, ano ba yung ginawa sa atin? Yung ginawa sa akin is first, kinunan nila ako ng dugo. Yes guys, kinunan nila ako ng dugo. Hindi ko alam kung ilang litro yon o ilang gallons. Then after nun, sa mata naman, okay naman yung eyesight ko. Wala namang problema sa eyesight ko. After nun, chinek yung air ko. Then after ng air, okay naman yung pandinig ko. Right and left, okay naman. Chinek yung BP ko. So BP is normal, yung BP ko. Then after nun, pumasok si doktora sa room ko. Then kinausap lang ako about sa mga maintenance ko, kung anong mga maintenance. Wala naman akong maintenance. May high blood ba ako? Meron ba akong history heart attack? Mga ganon. So lahat naman is negative naman lahat. Wala naman akong sinabing yes. Marami isang question sa akin about sa health ko during onboard. Sabi ko wala naman, normal naman lahat. During onboard ko, wala namang, hindi naman ako nagkasakit. Sabi niya, nagkaubo ka. So sabi ko, nagkaubo ako. Siguro pinakamataas na yon 3 days. Gumaling na. Yun lang, lagnat. Wala naman akong lagnat. Ano pa ba? Walang, napansin ko dito guys, dalawa. Ay, tatlo. Yung meron sa Pilipinas na ginagawa doon sa medical, wala dito. 'Di ba? Napakaluwag dito sa US. First, yung unang wala is X-ray. Wala pong X-ray. Wala pong ginawa sa X-ray. Second is yung mouth ko, yung teeth ko. May basag ako na pasta. Kulang yung
ngipin ko, wala akong bagang. Walang check na ganun, guys. Walang dentista na nag-check sa akin. Wala. Then, pangatlo, ultrasound. Wala din ultrasound, guys, kung meron ka bang fatty liver. Di ba? Napakaluwag. Kasi sa Pilipinas, nagpipinding ako sa fatty liver. Dito, guys, walang ultrasounds. Nagulat nga ako, walang ultrasounds. Then, apat pala. Ano pa ba wala? Yun, naisip ko. Kung anong naisip nyo. Yung tinutusok yung puwet. Tinutusok yung puwet. Tinutusok yung puwet. Sana all. Yung hinahawakan yung bitlog nyo. Itlog nyo. Itlog nyo. Wala kang awa! So, wala pong ginawang ganon. Hindi tinusok yung puwet ko. Hindi hinawakan yung bitlog ko. Di ba napakaluwag dito? Hindi ko nga alam kung bakit ganon yung medical dito sa mga seafarers. For 1.5 miles. Ayusin ko lang yung camera. So, yun lang po yung ginawa sa akin. Meron dito na wala doon sa Pilipinas yung tawag nito, yung TB test. Yes guys, yung TB test, required dito na magpa-skin test ka. So, sa skin test naman, negative naman tayo, wala naman tayong TB. So, yon ang isa sa mga wala sa Pilipinas, yung TB test natin. Hindi naman tayo tini-TB test dyan sa Pilipinas before on board. Tama po ba? Dito, kailangan, required sila dito. Napaka-strict sila sa mga TB dito sa US. Everything's good, negative lahat, walang positive. So, mamaya daw, after nila mapasok sa computer, papadala nila sa Seafarers International Union or SIU, papadala nila doon pro electronics. Then yung SIU naman is ay mag-email sa akin na kung fit to work na ba ako. Then mag-email din sa akin kung kailangan ko na mag-report. Then kailangan ko kasi mag-report doon guys kapag fit to work na ako, dahil bibigyan nila ako ng line up ng barko. Ibukod ko rin yung paano magpa-line up dito sa SIO kasi kakaiba yung line up, kung kakaiba yung procedure nila para makakuha ka ng barko. Dito, nasa monitor yung mga bakante, mamimili ka lang doon kung anong barko ang gusto mo. Then, kapag may napili kang barko na gusto mong sakyan na ganyang posisyon, pipicturan mo lang dyan, pipicturan mo, then papakita mo kay manning manager mo. Yan yung procedure dito. Pero ibukod ko rin yung vlog niyan para may idea kayo kung paano kumuha ng paano magpa-line up. So ngayon, pauwi na tayo. So ganun din yung travel time, 45 minutes. Medyo matraffic ngayon dahil labasan na ngayon ng mga employee. Oo, labasan na ngayon. Alam nyo guys, kinabahan din ako na lumabas yung result ng examination ko. Dahil baka matulad sa Pilipinas na kinabahan din ako, baka mataas yung cholesterol ko. At isa pa, baka may fatty liver ako. So wala namang ultrasound, kaya hindi nalaman kung may fatty liver ako. Pero kung sa Pilipinas yan, malalaman ka agad yan dahil mag-conduct sila ng ultrasounds. So overall, negative lahat ng examination natin. Fit to work na tayo. Hindi muna ako nagkampante na ngayon dahil hindi ko pa nakita yung medical certification ko na may fit to work. Okay? So, pag makita ko na yon, papadala sa email ko, yun, mag-celebrate na tayo. Pwede na tayo uminom. So,
Yan muna ngayon guys. Ito pala si Daddy Marino in the US. Please subscribe my channel. Mag-comment kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment kayo. Pwede nyo din i-share. Yan muna ngayon guys. Thank you for watching.